Para makontrol ang dila, ayusin mo ang iyong puso. Hanggat hindi ka nagpapatawad at pinalalaya ng Panginoon sa kapaitan, mananatili kang nakakulong. Magbubuga lang ng lason ang iyong bibig. Ang pagsubok ng espiritualidad. Paamuhin ang iyong dila. Ano ang Tagalog na salita para sa pagpapaamo ng dila? Dahil ang mensahe ngayon ay ano? Ang tunay na pananampalataya ay nagpapaamo ng dila. Ano ang tame sa Tagalog? Iamo. Tama ba? Huwag mong iamo ang iyong asawa. Hindi mo magagawa yan, pero hindi mo mapapaamo ang dila. Paamuhin mo ang dila. Sinubukan mo na bang paamuhin ang iyong asawa o paamuhin ang iyong mister? Nagtagumpay ka ba? Pero paamuhin mo ang iyong dila. Sabihin mo sa katabi mo, ang tunay na pananampalataya ay nagpapaamo ng dila. Pwede ko bang sabihin kung bakit? Ang dila ay maliit na bahagi ng iyong katawan, pero napakamakapangyarihan nito. Hindi lang ang paraan ng pamumuhay mo ang pinapahalagahan ng Diyos, kundi pati na rin ang iyong sinasabi. Kaya ang sinasabi mo ay mahalaga sa Diyos. Dahil dito, ang mensaheng ito ay napakahalaga. Kaya sa Aklat ni Santiago, Kabanata 3, hahatiin ko ito sa mga sumusunod. Paano mo paamuhin ang iyong dila? Una, akuin ang personal na responsibilidad. Sabayan niyo ako, personal na responsibilidad. Pangalawa, dapat mong mapagtanto na ang kapangyarihan ng dila ay napakalakas. Ito ay makapangyarihan. Ito ay napakaseryoso. Kailangan mong maging seryoso, makapangyarihan. Ang dila ay makapangyarihan. Pangatlo, ang problema ay hindi ang dila. Ang problema ay ang puso. Ang problema sa dila ay problema sa puso. Kaya paano mo paamuhin ang dila? Magsimula tayo. Santiago, Kabanata 3, Talata 1. Huwag kayong maging marami na mga guro, mga kapatid ko, yamang alam ninyo na tayo ay tatanggap ng mas mabigat na paghatol. Sa Santiago, hindi sinasabi ng Biblia na huwag kang maging guro, kundi binabalaan ka nito na ikaw ay magiging responsable. Ang isang guro ay may mas mataas na pamantayan. Ngayon, sasabihin ninyo sa akin, Peter, hindi ako guro. Sige, hayaan ninyong subukin ko. Ilan sa inyo ang mga ama o ina ngayon? Itaas ang inyong mga kamay. Okay? Mga ama, mga ina, tinuturuan nyo ba ang inyong mga anak? Sa makatwid, ikaw ay isang guro. Ilan sa inyo ang may mga taong katrabaho? Itaas ang inyong mga kamay. Ilan sa inyo ang may nakababatang kapatid na lalaki o babae? Itaas ang inyong mga kamay. Ang sinusubukan kong sabihin, gusto mo man o hindi, ikaw ay isang guro at mayroon kang seryosong responsibilidad dahil ang sinasabi mo ay makakaapekto sa iba. Sa madaling salita, bilang isang guro, kapag itinuturo ko ang Biblia sa mga tao, hindi ko maaaring ibigay ang aking sariling opinyon. Dapat kong ituro ang katotohanan. Ang isang guro ay may seryosong responsibilidad. Isa pang responsibilidad, kung tatanungin ninyo ako, ay dapat isabuhay ng isang guro ang kaniyang itinuturo. Dapat mong isabuhay ang iyong sinasabi. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay seryoso. Ang sinasabi mo, dapat mong gawin. Huwag kang magturo ng isang bagay tapos ay gagawin mo ang kabaligtaran nito. Ang tawag doon ay pagpapaimbabaw. Kaya sinasabi niya sa atin, meron kang personal na responsibilidad. Basahin natin, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming paraan. Ang matisod ay nangangahulugang aksidente kang nahuhulog, natitisod ka. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa kaniyang sinasabi, siya ay isang sakdal na tao na may kakayahan ding magpigil sa buong katawan. Sa madaling salita, inilalarawan ng Biblia ang isang mature na Kristiyano. Sakdal na tao na ang ibig sabihin ay isang ganap at mature na tao. Tandaan, ang maturity ay iba sa pagiging walang kapintasan. Ang bulaklak ay namumukadkad, pero hanggat hindi ito ganap, hindi pa ito mature.
Nais ng Diyos na maging mature kang Kristiyano. At ang tanging paraan, ang palatandaan, ay ang pagkontrol mo sa iyong dila. Kaya ang pinakamahirap na bahagi ng katawan na kontrolin ayon sa Biblia ay ang dila. Bakit ko sinasabi iyon? Tingnan ninyo ang sinasabi ng Biblia. Ang bawat uri ng mga hayop at ibon, ng mga reptilya at mga nilalang sa dagat ay napapaamo at napapaamo na. Ngunit, basahin nating lahat, walang sino man ang makakapagpaamo sa dila. Hindi mapakali, masama, puno ng nakamamatay na lason. Ilan sa inyo ang may karanasan ng pagsisisi? Ang pagsasabi ng isang bagay na sana ay hindi nyo na lang sinabi. Mayroon kayong ganoong karanasan. Ilan sa inyo ang nagsisi sa pagsasabi ng isang bagay ngayong linggo, itaas ang inyong kamay. Maari ko bang sabihin sa inyo, tayo ay natitisod sa ating mga sinasabi. Sana ay hindi ko na lang sinabi ito o hindi ko na lang sinabi iyon. Alam nyo ba kung paano tayo natitisod? Halimbawa bilang isa, kapag nagsasalita ka dahil sa galit. Kapag galit ka, maari ba akong magmungkahi ng isang bagay? Tama? Gaya kayo sa akin. 4 na daliri, hinlalaki, gaya kayo. Gaya kayo sa akin. Kung hindi, tatawagin ko kayo. Ngayon, kung galit kayo, ano ang dapat ninyong gawin? Isara ang bibig. Isara. Kung galit ka, kung naiinis ka, manahimik ka. Kung hindi, magsisisi ka. Alam nyo, may nagsabi minsan, hindi ko pinagsisihan ang anumang bagay na hindi ko sinabi. Pangalawa, nagsasalita ka dahil sa sakit na nararamdaman mo. Alam mo ba na ang mga taong nasasaktan ay nakakasakit din ng iba? Sa mga taong matalas ang dila, kailangan ninyong malaman ang isang bagay, sila ay nasasaktan. Ang mga taong nasasaktan, nakakasakit ng iba. Pangatlo, nagsasalita ka ng may maling motibo. Bakit mo sinasabi iyon? Mga babae, naiintindihan ninyo ito. Napansin ko kapag nagsasama-sama ang mga babae at nagsimula silang mag-usap, may kakaiba sa mga babae. Kapag nagsimula silang mag-usap sa isa't isa at hindi sila nag-iingat, nauuwi sila sa ano? Tingnan ninyo ang susunod. Chismis. Hindi ko alam mga babae. Bakit kapag magkakasama kayo, nagsisimula kayong mag-usap tungkol sa ibang tao? At guilty ba kayo dyan? Oo o hindi. Paano naman ang mga lalaki? Guilty ba tayo nito, mga lalaki? Ang pagsubok sa espiritualidad, kontrolin ang iyong dila. May kilala akong ilang tao na lubos kong iginagalang sa CCF at sa labas ng CCF. Hindi ko pa sila narinig na nagsabi ng anumang negatibo tungkol sa kahit sino sa labas ng kanilang grupo. Magsasabi lang sila ng negatibo dahil kailangan. Halimbawa, tinanong ko ang isang tao, ano ang tingin mo sa leader na ito? Nahulog siya sa imoralidad. At pagkatapos, itong kaibigan ko, iyon lang ang pagkakataon na sasabihin niya ang alam niya. Kaibigan, bantayan mo ang iyong dila. Paano naman ang pagiging mapagpuna? Alam nyo, ang ilan sa inyo ay hindi maingat. Mapagpuna kayo sa mga leader. Mapagpuna kayo sa ibang mga Kristiyano. Maging sa social media. O sa iyong mga salita sa loob ng bahay. Naalala ko nung bumisita ako sa ilang mga leader at tinanong ko ang isa sa ating mga pastor, kumusta ka? Kumusta ang pamilya mo? Pagkatapos ay tinanong ko, naglilingkod ba ang mga anak mo kasama mo? Sumasamba ba sila kasama mo? At tumingin siya sa akin. Sabi niya, hindi. Sabi ko, sa puntong ito, matatanda na ang mga bata, 30 pataas, 20 pataas. Sabi ko, alam mo ba kung bakit? Sinabi ko sa kanya ang aking teorya. At ito ang sinabi ko sa kanya. Noong mas bata pa sila at naghahapunan kayo sa inyong tahanan, naaalala mo ba kung madalas ninyong pinupuna ang ibang mga lider na Kristiyano kasama ang iyong asawa habang kayo ay kumakain? Inamin niya, nakikita mo,
Kapag pinupuna mo ang ibang mga lider na Kristiyano sa harap ng iyong mga anak, hindi mo namamalayan ang ginagawa mo. Nagdudulot ka ng pagdududa sa sarili mong pananampalataya. Bakit ka pa magsisimba kung ang mga leader ay mapagkunwari? Alam mo, kaibigan, kailangan mong ingatan ang iyong dila. Makaapekto ito sa buhay ng iba. At ganyan tayo kadalas magkamali. Hindi ko sinasabing nakakapagod ito. Tanungin ang iyong sarili, nagkasala ka ba sa mga nabanggit? Magsalita dahil sa galit, nasaktan o maling motibo? Chismis, paninirang puri. Sino sa inyo ang nakagawa nito? Itaas ang kamay. Harapin ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, magsisisi ka. Magsisisi kayo. Alam niyo kung bakit. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Sinasabi ko sa inyo, galing ito kay Jesus. Sinasabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo. Basahin ng lahat. Ang bawat walang ingat na salita na binibigkas ng mga tao, sila ay magsusulit para dito sa araw ng paghuhukom. Hindi ako ang nagsabi niyan. Bawat walang ingat na salita na binibigkas mo sa bahay, sa opisina, saan ka man naroon, sabi ng Biblia. Magsusulit ka para rito sa araw ng paghuhukom. Ang salita ay walang ingat na salita. Ano ang mga walang ingat na salita? Walang silbi, hindi kailangan, negatibo tungkol sa iba. Mga walang ingat na salita. At alam nyo ba kung bakit ito napakahalaga? Makinig kayo, kailangan ninyong pakinggan ang mensaheng ito. Basahin ng lahat. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ay aariing ganap at sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ay hahatulan. Kaibigan, maraming tao ang hindi nagseseryoso sa mga turo ni Jesus. Sinasabi sa iyo ni Jesus ngayon, wala kang opsyon na maging pabaya sa iyong dila. Bakit ko ito ibinabahagi sa inyo? Dahil gusto kong maunawaan ng mga Kristiyano, lalo na ng mga CCFers. Ano ang puso ng Diyos? Gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng iba sa nakararami sa mundo. Gusto ng Diyos na maging tunay tayong mga tagasunod ni Jesus kung saan ang ating dila ay napipigil. Hindi sila nagwawala. Hindi sila pabaya. Kaya tingnan ninyo ang talatang ito. Aplikasyon. Paano mo ito ilalapat? Gusto ko ang sinabi ni David. Sabi ni David, basahin nating lahat. Babantayan ko ang aking mga lakad upang hindi ako magkasala gamit ang aking dila. Maaari kang magkasala gamit ang iyong dila. Babantayan ko ang aking bibig. Binabantayan mo ba ang iyong bibig? Magsanay, lahat tayo, magsanay muli kung ikaw ay galit. Ano ang dapat mong gawin? Maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa aking bibig. Magbantay ka sa pintuan ng aking mga labi. Huwag maging pabaya. Ang problema sa atin, kinakategorya natin ang kasalanan. Pakikiapid, pagpatay, malalaking kasalanan, iyon ay mapanganib. Hindi ko gagawin iyon. Paano naman ang kasalanan ng bibig? Nagiging pabaya ka. Akala mo ay ayos lang. Hindi ito ayos. Kaya gusto ko na mamuhay tayo ng buhay na nakalulugod sa Diyos. Kaya naman, dapat ninyong sabihin, ang panalangin ito, lahat kayo, maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa aking bibig. Magbantay ka sa pintuan ng aking mga labi. Sinasabi sa atin ng Efeso kung paano. Basahin natin ng sabay-sabay. Huwag hayaang lumabas ang anumang masamang salita mula sa inyong bibig, kundi ang mga salitang nakapagpapatibay lamang ayon sa pangangailangan ng pagkakataon, upang magbigay ito ng biyaya sa mga nakikinig. 4 na obserbasyon base sa talatang ito. Una, talagang huwag hayaang lumabas ang anumang masamang salita. Walang eksepsyon at dapat ay walang masamang salita. Pero sa tingin mo, ano nga ba ang mga itinuturing na masamang salita? Ang unwholesome ay galing sa salitang isang bagay na nabubulok, isang bagay na nasisira. Sa madaling salita, hindi ito mabuti. Huwag hayaang may lumabas na kahit isang masamang salita mula sa aking bibig. Pangalawa, makinig kayo.
Sa totoo lang, dapat mo lang sabihin ang mga bagay na nakakapagpatibay at nakakatulong sa kapwa. Una sa lahat, huwag kang magsasabi ng anumang salitang bulok o nakakasakit ng damdamin ng iba. Pangalawa, sabihin lang ang mga bagay na nakakapagpatibay. Ang edification ay galing sa salitang edifice. Ano ang ibig sabihin ng edifice? Gusali, para lang sa pagpapatibay ng mga tao. Pangatlo, ayon sa pangangailangan ng pagkakataon. Kaya napakahalaga ng timing. Kaya bago mo buksan ang iyong bibig, kailangan mong mag-isip, napapanahon ba ito? Ang pagkakamali ko ay laging maling timing. Nasasabi ko ang tamang bagay, pero sa maling pagkakataon. Kaya natututo akong i-time ito ng maayos dahil minsan nagmamadali akong magtama o magsabi ng bagay sa maling oras. Susunod, mahuhulaan mo ba kung ano ang susunod? Tanging mga salitang magbibigay ng biyaya sa mga nakikinig. Kaya simula ngayon, kapag nagsasalita ka, mag-isip, hindi ba nakakasama? Magandang punto. Makakapagpatibay ba ito ng mga tao? Maganda. Napapanahon ba ito? Maganda. Magbibigay ba ito ng biyaya? Magiging pagpapala ba ito? Ganyan ka dapat magsalita. Pumunta tayo sa susunod na punto. Ang tunay na pananampalataya ay nagkokontrol sa dila. Haharap ka ba sa iyong katabi? Isa pa, ang tunay na pananampalataya ay nagkokontrol sa dila. Ngayon, dapat mong akuin, personal na responsibilidad. Kaya ngayong araw, may assignment ako para sa inyo. Pag uwi nyo mamaya sa tanghalian o hapunan, kapag magkakasama kayo, okay? Gusto kong ipagdiwang ninyo ang araw ng Sabat. Huwag kayong magsasabi ng anumang negatibo ngayong araw lang. Huwag kayong magsasabi ng anumang negatibo. Okay ba sa inyo? Oo o hindi? Okay. Gusto kong tanggapin ninyong lahat ang hamon na ito. Ngayong araw, hindi ako magsasabi ng anumang negatibo. Itaas ang inyong kamay. Sa mga hindi magtataas ng kamay, tatanungin ko kayo, bakit? Bakit? Sige, sa madaling salita, magkakaroon ba tayo ng commitment ngayong araw? Ngayong araw lang? At kapag nagustuhan ninyo ito, iminumungkahi ko na araw-araw, walang negatibo. Okay lang ba sa inyo yon? Kung pag-uwi ninyo sa bahay ay hindi pa luto ang pagkain, kung nasa bahay kayo, gusto ninyong kainin ang paborito ninyong pagkain, pero hindi ito naihanda ng maayos. Okay? Mga positibong salita lang ngayong araw. Susunod, kapangyarihan. Para magtayo o manira, hindi mo mapipigilan ang iyong dila hanggat hindi mo napagtatanto ang napakalaking kapangyarihan ng dila para sa pagpapala o pagsumpa, para sa pagtatayo, para sa pagkasira. Tingnan ninyo ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, kung ilalagay natin ang mga preno sa bibig ng kabayo upang sumunod sila sa atin, nadidirekta rin natin ang kanilang buong katawan. Ipinaghahambing niya ngayon ang dila sa preno na inilalagay sa bibig ng kabayo para makontrol ito. Tingnan ninyo ang mga barko. Kahit na ang mga ito ay malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, nadidirekta pa rin ang mga ito ng napakaliit na timon kung saan man ang nais ng piloto. Ang pangalawang paghahambing ay ang timon ng isang bangka, kaya ang dila ay inihahambing sa dalawang bagay. Una, ang preno. Ito ay maliit na bahagi, ngunit napakamakapangyarihan nito. Susunod, inihahambing ito sa timon. Ito ay maliit na bahagi ng barko, isang maliit na bahagi, ngunit ito ang kumokontrol sa direksyon. Sinasabi ng Biblia, ganyan din ang inyong dila. Ito ay makapangyarihan. Alam mo bang makapangyarihan ang iyong dila? Tingnan mo, karamihan sa atin ay hindi nauunawaan ang kapangyarihan ng dila. Kaya inihahambing ito sa pangatlong bagay. Ito ay apoy. Sinasabi sa atin ng Biblia, ang dila, ito ay maliit na bahagi ng katawan, ngunit nagmamalaki ng malalaking bagay. Basahin natin ng sabay-sabay. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang kagubatan na nasusunog ng maliit na apoy. Kaya ngayon, ang dila ay inihahambing sa apoy.
Ang apoy ay nagsisimula sa maliit, ngunit mayroon itong mapanirang kapangyarihan. Ang dila ay isang apoy. Ang mismong mundo ng kasamaan, ang dila ay nakalagay sa ating mga bahagi ng katawan bilang ang nagpaparumi sa buong katawan at nagpapasiklab sa takbo ng ating buhay at pinapaliyab ng impyerno. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ikinokonekta na ngayon ng Biblia ang iyong dila sa mismong mundo ng kasalanan dahil ang dila ay konektado sa puso. Ang puso ay makasalanan at ang dila ang pagpapahayag ng puso. Pansinin, ang dila ay nakalagay sa ating mga bahagi ng katawan bilang ang nagpaparumi sa buong katawan at nagpapasiklab sa takbo ng ating buhay. Ang iyong dila, ang iyong sinasabi, ang magtatakda ng direksyon, ang trajectory ng iyong buhay. Ganyan ito kalakas. Ang iyong dila ay hindi isang bagay. Tagalaan, falaske. Sa hindi katunayan, ito ay napakahalaga. Kailangan mo itong paamuhin dahil ito ang nagtatakda ng direksyon ng iyong buhay. At pagkatapos, kapag sinabing ito ay pinapaliyab ng impyerno mismo dahil ang mundo ng mga demonyo ay karaniwang gustong kontrolin ang iyong sinasabi. Kaya kailangan mong mag-ingat. Tingnan mo ang larawang ito. Isang maliit na apoy. Iyan lang ang simula nito. Isang maliit na apoy. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Susunugin nito ang buong bundok, ang buong kagubatan. Hindi natin ito ramdam sa Pilipinas dahil bihira ang forest fire rito. Meron nga ba? Bakit? Dahil wala tayong kagubatan. Well, hindi naman. Sa tingin ko, kung tatanungin niyo ako kung bakit wala tayong masyadong sunog dahil pinagpala tayo ng tag-ulan. Oo, may tag-ulan tayo, may tag-araw tayo. Pero ang punto ay ito, sa States, halos taon-taon ay may sakuna. Meron kayong forest fire. Pero nagsisimula ang lahat sa isang maliit na apoy. Ganon din sa buhay mo. Kailangan mong bantayan ang iyong dila para itong apoy. Nagbabala ang Biblia, ang taong baluktot ang isip ay naghahasik ng alitan gamit ang dila. Ang mapanirang puri ay naghihiwalay sa matatalik na magkakaibigan. Nakita ko na ito gamit ang aking mga mata. Paano ginagamit ng mapanirang puri ang kanyang dila para maghasik ng pagkakawatak-watak ng pamilya, para sirain ang pagkakaibigan at para pag-awayin ang isang simbahan. Marami na akong nakitang naging biktima ng tsismis at paninirang puri. Nasira ang relasyon dahil may taong nagpapatong. Ano nga ba ang gatong sa Ingles? Nagpapadagdag ka pa sa apoy. Kapag may problema ang iba at hindi mo napigilan ang dila mo, lalo mo lang itong pinalalala. Ang trabaho mo ay maging tagapamayapa. Pero kung hindi mo babantayan ang iyong dila, kung magtsitsismis ka, lalo mo lang itong pinalalala. Kaya sinasabi ng Biblia na ang iyong dila ay napakamakapangyarihan. Maaari itong makasira, maaari rin itong maging kapaki-pakinabang. Basahin natin ang talatang ito ng sabay-sabay. Kawikaan 18:21. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ganyan ito kapangyarihan. Naalala ko ang isang batang babae tungkol sa nanay. Nga pala, may pahintulot ako kapag ibinabahagi ko ang mga kwentong ito. Sinabi ito ng nanay niya nung siya ay 7 taon pa lang. Ngayon, isipin mong ikaw ang batang babaeng iyon. Sinabi ng nanay mo, pangit ka. Sana hindi ka na lang ipinanganak. Wala kang mararating. Sa Tagalog, wala kang kwenta. Gusto kong ilagay mo ang iyong sarili sa kalagayan ng batang iyon. Maapektuhan ka ba? Alam nyo, kapag naririnig ko ang mga kwentong ito, naiiyak ako. Nakikita ko ang maraming magulang na sumisira sa kanilang mga anak dahil sa padalos-dalos na pananalita. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. Wala kang silbi. Alam mo, kaibigan, ang dila ay makapangyarihan. Ang batang ito, sa biyaya ng Diyos, ay nakilala si Jesus sa CCF. At dahil napalilibutan siya ng mga mapagmahal na miyembro, binago nila ang kanyang paraan ng pag-iisip. Isa sa kanila ay ang aking asawa.
Tinulungan niya ang batang ito na baguhin ang lahat ng mga maling bansag sa kanya. Pangit ka at wala kang silbi. Hindi ka kailanman mamahalin ng kahit sino. Bla, 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 bla. Puro ka lang sa chat. At alam mo ba kung ano ang katotohanan? Ayon sa Panginoon, ikaw ba ay mahalaga? Oo. Natutunan niya na siya ay mahalaga. Natutunan niya na siya ay minamahal ng Diyos. Natutunan niya na hindi siya isang aksidente. Sa katunayan, idinisenyo siya ng Diyos na isilang sa mundong ito. May kamanghamanghang plano ang Diyos para sa kanya. Ang batang ito ay isa ng mahusay na achiever sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang punto ko ay ito, ang iyong dila ay napakamakapangyarihan, kaya mag-ingat ka. Kaya hinihiling ko sa iyo simula ngayon na gumawa ng isang pangako, magsanay, walang negatibo, walang mapanuri. Magsasalita lang tayo ng mga salitang magbibigay ng buhay. O isa pang kwento. Isang araw, sinabi sa akin ng asawa ko na sinabihan ng isang counselor ang anak ko, alam mo, ikaw ay isang introvert. Kaya tinagurian nila ang anak ko na introvert. At masyado mong pinipilit na maabot ang higit pa sa iyong kakayahan. Alam mo, nung narinig ito ng asawa ko, pinuntahan niya ang counselor. Sinabi niya sa counselor, bakit mo sinasabi ang mga bagay na yon? Alam mo, nahiya ng husto ang counselor. Ngayon, ang particular na anak na ito, nga pala may dalawa akong anak na lalaki. Pareho silang achiever. Sila ang nangunguna sa kanilang klase. Sila ay mga leader dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil may ginawa ang asawa ko para itama ang lahat ng maling bansag. Mag-ingat ka kapag nagbibigay ka ng bansag sa mga tao. Alam mo kung bakit? Sabihin mo lang ang sinasabi ng Diyos sa kanila. May sapat ba tayong talento para gawin ang gusto ng Diyos? Oo o hindi? Oo. Ang lahat ng kailangan mo para magtagumpay sa buhay ay ibinigay ng Panginoon. At sinabi ng asawa ko sa aking mga anak, ilagak ninyo ang inyong tiwala kay Kristo, huwag sa inyong sarili. Kaya ang tiwala nila ay nasa kay Kristo. Ang tiwala ko ay nasa kay Kristo. Alam mo ba ito? Pero tingnan mo ang talatang ito. Ang mga kaaya-ayang salita ay parang pulot pukyutan, matamis sa kaluluwa at nakapagpapalusog sa mga buto. Kaya ano ang iyong gagawin ngayong araw? Magsasalita ka lang ng mga kaaya-ayang salita. Para itong pulot pukyutan, matamis sa kaluluwa. Amen? Amen. Kaya ano ang gagawin mo ngayong araw pag uwi mo? Mag-isip, ano ang sasabihin ko na makakapagpatibay sa aking mga mahal sa buhay? Okay? Kailangan nila ang iyong mga salita. Panghuli ang problema ng puso. Dapat mong paamuhin ang iyong dila, una, dahil dapat kang kumuha ng responsibilidad, personal na responsibilidad. Pangalawa, kailangan mong paamuhin ang iyong dila. Napakamakapangyarihan ito. Maaari itong sumira, maaari itong magpatibay, at ang tunay na problema ay ang puso. Dapat mong paamuhin ang dila sa pamamagitan ng puso. Ano ang ibig kong sabihin? Basahin nating lahat. Ang bawat uri ng mga hayop at ibon, mga reptilya, mga nilalang ay maaaring paamuhin. Naaalala niyo bang binasa natin ito kanina? Walang sino man ang makakapagpaamo sa dila. Ito ay hindi mapakali, masama, puno ng nakamamatay na lason. Ngayon, nagbigay siya ng halimbawa gamit ang dila. Pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Linggo-linggo kayong nagsisimba, umaawit at pumupuri sa Kanya. Pero pag uwi, sinisumpa ninyo ang kapwa na kawangis ng Diyos. Mula sa iisang bibig, lumalabas ang pagpapala at sumpa. Mga kapatid ko, hindi dapat mangyari ang mga bagay na ito. Paano makakapagpuri sa Diyos, makakapagpasalamat sa Diyos, at makakapagsumpa sa kapwa ang iisang bibig? Hindi dapat ito mangyari, pero posible ito pagdating sa bibig ng tao dahil ang puso ng tao ay palaging hindi consistent. Iyan ang problema sa puso. Tayo ay hindi consistent. Naglalabas ba ang isang bukal ng matabang at mapait na tubig mula sa iisang bukana? Siyempre hindi. Kung ang bukal ay naglalabas ng matabang tubig lang ito. Paano ito magiging pareho? Hindi maaari. Ang puno ba ng igos, mga kapatid ko, ay makakapagbunga ng oliba? Sagot, siyempre hindi. O ang puno ba ng ubas ay makakapagbunga ng igos? Siyempre hindi. Hindi rin makakapaglabas ng matabang tubig ang tubig alat, di ba? Siyempre hindi. Ano ang sinasabi ng may akda?
Ang bibig at ang puso ay magkaugnay, kaya ang bibig ay maaaring maging mapanlinlang dahil konektado ito sa isang mapanlinlang na puso. Tingnan ninyo ang sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus ang sumusunod, gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito, o gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito, sapagkat ang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng bunga nito. Alam nating lahat iyan. At pagkatapos ay ikinonekta niya ito sa puso. Sapagkat ang bibig, basahin nating lahat, ang bibig ay nagsasalita mula sa kung ano ang nagpupuno sa puso. Ang nagpupuno sa iyong puso ay lalabas din sa kalaunan. Lucas, Kabanata 6, basahin nating sabay-sabay. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay naglalabas ng mabuti. Ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay naglalabas ng masama. Sapagkat ang kanyang bibig ay nagsasalita mula sa kung ano ang nagpupuno sa kanyang puso. Sa madaling salita, kung gusto mong malaman kung ano ang iniisip ng iyong mga anak, kung ano ang nasa kanilang puso, kailangan mong magtanong. Kaya ako nagtatanong. Kapag nagpapayo ako, nagtatanong ako. Gusto kong marinig ang sasabihin nila dahil ang kanilang sasabihin ay madalas na nanggagaling sa puso. Tandaan, mula sa kanyang bibig ay nagsasalita ang ano? Ang puso. Ang mga problema sa pananalita ay mga problema sa puso. Kaya kaibigan, para makontrol ang dila, ayusin mo ang iyong puso. Hanggat hindi ka nagpapatawad at hindi ka pinalalaya ng Panginoon sa kapaitan, mananatili kang nakakulong. Ang iyong bibig ay magbubuga ng lason. Pinupuri ko ang Diyos, nakausap ko ang mga general at asawa nila. Alam niyo ba ang sinabi nila? Noong lumapit sila kay Jesus, mahirap ipaliwanag ang kapaitan, ang galit ay nawala dahil si Kristo lang ang makakapagbigay sa iyo ng bagong puso. Hanggat hindi mo isinusuko ang iyong puso, hindi mo makokontrol ang iyong dila. At madalas, hindi mo isusuko ang iyong puso hanggat hindi ito nadudurog. Kapag dinudurog ng Diyos ang iyong puso, madalas na iyon lang ang pagkakataon na marirealize mo, Panginoon, wasak ako, kailangan kita, isinusuko ko ang aking buhay. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkadurog, dahil isinusuko mo ang iyong nadurog na puso sa Diyos. Kapag isinuko mo ang iyong nadurog na puso sa Diyos, pinagagaling niya ito, ginagawa niya itong maganda. Pero naisuko mo na ba ang iyong puso sa Panginoon? Kung hindi mo pa naisusuko ang iyong puso, hindi mo makokontrol ang iyong bibig. Ano ang paksa natin ngayon? Paamuhin ang iyong dila. Ulitin natin, paamuhin ang iyong dila. Paamuhin ang iyong dila. Ang tunay na pananampalataya ay magpapaamo sa dila. Ang tunay na pananampalataya ay nagbabago ng buhay. Manindigan ka at maging responsable. Dapat mong malaman ang kahalagahan, ang kapangyarihan ng dila. At panghuli, may kinalaman ito sa puso. Ang problema ay ang puso. Gustong-gusto ko ang panalangin ito. Ikinokonekta nito ang bibig sa puso. Hayaan ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso, mapapansin mong magkaugnay, ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap. Gawin mo ito araw-araw. Manalangin, Panginoon, gawin mong kalugod-lugod sa iyo ang aking mga salita at niloloob. Iyan ang aking panalangin. Ang sikreto sa pagkontrol sa dila ay ang banal na espiritu. Nagbabala ang Biblia. Ang mga gawa ng laman ay hayag. Imoralidad, karumihan. Basahin ninyong lahat kasama ko. Mga pagkapuot, pagtatalo, paninibugho, pagsiklab ng galit, mga alitan, pagkakabahabahagi, mga pangkatin, pagkainggit. Lahat kayo. Ang mga bagay na tulad nito na aking ipinagbabala sa inyo, gaya ng aking pagbabala sa inyo, ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi itinuturo ng Biblia na mawawala ang kaligtasan mo dahil sa pagkakasala. Ang tinutukoy nito ay ang iyong pamumuhay. Napansin mo ba na inuuna nito ang mga hayagang kasalanan? Imoralidad, karumihan, at iba pa.
Hindi ko inilagay ang lahat ng kasalanan dito dahil ito ang mga hayagang kasalanan. Imoralidad, karumihan. Pagkatapos, hinayaan ko ang mga hindi nakikita, hindi hayagang kasalanan na manatili. Ano ang mga kasalanan na hindi hayagan? Ang kasalanan ng dila, ang kasalanan sa pakikipagkapwa, mga puot, alitan, paninibugho, pagsiklab ng galit, mga hidwaan, pagkakabahabahagi, mga pangkatin. Lahat ng ito ay may kinalaman sa dila. Ang dila ay sangkot sa mga pangkatin, sa paghihiwalay, sa pakikipag-away. Mga kaibigan, sinasabi sa inyo ng Biblia na seryoso ito. Hindi mo kayang kontrolin ang iyong laman. Sino ang makakapag-control sa iyong dila? Sino lang ang makakapag-control sa iyong puso? Bueno, tingnan natin ang Galacia. Napakalinaw ng Biblia, lumakad kayo sa Espiritu at hindi ninyo tutuparin ang pagnanasa ng laman. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Napansin niyo ba ang isang bagay? Ang bunga ng Espiritu. Ang isa sa mga ito ay pagpipigil sa sarili. Kaya kung gusto mong kontrolin ang iyong dila, kailangan mong ipasa ilalim ang iyong buhay sa banal na Espiritu. At ibig sabihin nito ay sasabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ikaw na ang humawak sa aking buhay, sa aking mga ambisyon, sa aking kinabukasan. Ipinasasa ilalim ko silang lahat sa iyo. Alam mo ba na nais kang gamitin ng Diyos? Ibinigay sa akin ng Panginoon ang dila ng mga alagad. Ang iyong dila ay dapat maging dila ng isang alagad, isang tagapagturo, upang malaman ko kung paano palakasin ang mga pagod sa pamamagitan ng isang salita. Sa bawat pagkakataong may makakasalamuha ako, ito ang aking panalangin. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan sa sasabihin at paano ito sasabihin, dahil nais kong maging layunin ko ang magpala sa kanila. Gusto kong maging may layunin sa pagpapatibay sa inyo. Huwag makipagkita sa mga tao nang hindi iniisip kung ano ang sasabihin mo para pagpalain sila. Ulitin ko, gawin ninyong ugali ito bilang isang leader, bilang isang ama. Ngayong gabi, may hapunan tayo kasama ang ating mga kamag-anak mula sa ibang bansa. Naisip ko na, ano ang sasabihin ko? Paano ko ito sasabihin? Dahil magiging tagapagpalakas ako ng loob. Makikipagkita ako sa aking mga anak. Itatanong ko sa sarili ko, sa aking mga apo, ano ang sasabihin ko sa kanila? Gusto kong maging pagpapala, huwag kang maging neutral, huwag kang maging negatibo, maging positibong impluensya. Alam nyo, ibibigay ko sa inyo bilang pagtatapos ang CCF tongue test. Familiar ba kayo sa CCF test? Narito ang CCF tongue test. Una, kailangan ba ito? Bago mo buksan ang iyong bibig, tanungin ang iyong sarili, kailangan ba ito? Kailangan ko bang sabihin ito? Totoo ba ito? Kung hindi ito totoo, huwag mong sabihin. Kung hindi ka sigurado, huwag mong sabihin. Sinabi ba ito ng may pagmamahal? Nakakapagpalakas ba ito ng loob? Nagbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Kung hindi, sasabihin ko sa iyo, kung ano ang dapat mong gawin, manahimik ka. Huwag kang basta-basta bumubuka ng bibig. Alam mo kung bakit? May talata para sa iyo. Basahin mo ito. Maging ang hangal kapag nananahimik ay itinuturing na matalino. Gusto mong maging matalino? Manahimik ka. Kapag itinikom niya ang kanyang mga labi, siya ay itinuturing na maingat. Pero huwag kang manahimik sa lahat ng oras dahil baka nagtatampo ka lang kaya ka nananahimik ng nananahimik. Tapos sasabihin mo, sabi ni Peter, manahimik ka, matalino ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Pamilyar ka ba sa kahangahangang kasabihang ito? Kung wala kang magandang masasabi tungkol sa isang tao, manahimik ka na lang. Alam mo, kapag nasa isang group meeting ako at nagsimula na kaming mag-usap tungkol sa ibang tao at kung wala naman akong magandang masasabi, hindi na lang ako magsasalita. Ayaw kong mag-usap tungkol sa ibang tao na wala naman sa meeting. Kaya sinasabi ko sa inyo, gawin ninyo ang inyong bahagi. Kung may mga taong nagtsitsismisan, sabihan ninyo lang sila, excuse me, huwag na nating pag-usapan ang mga taong ito. Wala sila rito. Maging positibong impluensya.
Hayaan ninyong ito ang maging pangwakas na talata ninyo. Basahin nating lahat ito. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na tila tinimplahan ng asin, upang malaman ninyo kung paano kayo dapat sumagot. Obserbasyon bilang isa, ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Huwag na huwag magsasalita ng may galit. Magsalita ng may kabutihan. Ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ay nagsasalita? Timplahan ng asin. Bakit ka naglalagay ng asin sa pagkain? Bakit nga? Para mas sumarap ito. Kung may gusto kang sabihin, mag-isip ng paraan kung paano ito sasabihin sa pinakamaganda at pinaka-epektibong paraan. At dapat mong matutunan kung paano sumagot sa bawat tao. Ang bawat tao ay natatangi. Ang bawat tao ay mahalaga. Nasabi ko ba sa inyo kanina na gumawa ako ng pangako noong nakaraang mga taon na rerespetuhin ko ang lahat ng aking mga anak? Nasabi ko ba ito sa inyo kahit noong maliliit pa sila, nangako ako na rerespetuhin ko sila? Hindi ko sila sisigawan, hindi ko sila lalaitin. Hindi ko sila ipapahiya sa publiko, nangako ako. Kaya mayroon akong 5 kahangahangang mga anak. Mula noong maliliit pa sila, trinato ko sila ng may paggalang. Ngayon, silang lahat ay mga nasa hustong gulang na. Nirerespeto nila ako, nirerespeto ko sila, at mahal nila ang isa't isa dahil ang mga salita ay napakahalaga. Marami sa inyo ang nagkamali sa nakaraan. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero maaari ka nang magpatuloy. Magsimula ka sa paghingi ng paumanhin. Maaari mong sabihin sa iyong mga kapamilya, pasensya na. Naging pabaya ako sa aking pananalita. Simula ngayon, tutulungan niyo ba ako? Tutulungan niyo ba akong maging maingat sa aking mga salita? Kapag ginawa natin ito, magbabago ang kapaligiran sa inyong tahanan at sa buong pamilya ng CCF. Puro positibo na ang maririnig sa bahay. Maging sa D-group at worship service, magiging buhay na buhay ang ating paligid. Subukan nyo ito ngayon. Sabihin nyo sa inyong mahal sa buhay, pinapahalagahan kita. Subukan nyo, sabihin nyo sa inyong katabi, talagang pinapahalagahan kita. Hoy, magsalita kayo sa inyong katabi. Kahit hindi nyo pa kakilala ang isa't isa, sabihin nyo lang, pinapahalagahan kita. Okay? Ngayon, tanong, kung gusto mong ituwid ang isang tao, may nagawang mali sa bahay, paano ko ilalapat ang mensaheng ito? Tuturuan ko kayo. Halimbawa, ito ang sasabihin mo, mahal kita kaya hindi ako mananahimik. Okay ba yan? Maaari ba akong magbahagi ng isang mahirap na bagay dahil nagmamalasakit ako sa iyo? Wow, paano naman ito? Maaring mali ako pero ito ang nakikita ko. Nakita nyo, maaari ninyong ituwid ang mga tao sa maayos na paraan. Huwag ninyong sabihin, bo. Hindi. Sa maayos na paraan, okay? Mahal na mahal kita. Papayagan mo ba akong magbahagi ng isang bagay? Wow, sasabihin nila, sige na. Okay, kaibigan, paano tayo magtatapos? Alam nyo, kung tatanungin niyo ako, gusto kong isagawa ninyo ang katotohanan ito. Hayaan ninyong ang inyong pananalita ay laging may biyaya. Simula ngayon, hayaan ninyong kontrolin ng Diyos ang inyong puso. Ipagkatiwala ninyo ang inyong sakit, ang inyong nararamdaman sa Diyos, at maging isang positibong impluensya. Tandaan, hindi ko hinihiling na maging neutral kayo. Gusto kong maging positibong impluensya kayo. Ayaw kong maging negatibo kayo. Ayaw kong maging neutral kayo. Gusto kong maging positibong impluensya kayo. Mag-isip kayo ng masasabi na maganda ngayon din. Mag-isip kayo ng masasabi na maganda sa inyong katabi ngayon. Kahit isang salita lang o isang pangungusap, isang magandang bagay sa isa't isa. Ngayon din, isang magandang ibagay. Sige na. Huwag kang magbola, pero sabihin mo ang isang magandang bagay. Pwede mong sabihin, natutuwa ako na mabango ka. Kahit ano pa yan. Guys, napapansin nyo ba? Lahat kayo ay nakangiti. Mas gusto nyo bang nakangiti ang mga tao? Oo o hindi. Alam nyo ba ang panalangin ko? Pinapangiti ko ang mga tao. Okay? Sige, yuko tayo at manalangin. Kung kinausap ka ng Diyos
at gusto mong tanggapin ang hamon na ito na kontrolin ang iyong dila. Gusto mong gamitin ka ng Diyos, gusto mong baguhin ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba, at gusto mong ipanalangin kita na babantayan mo ang iyong dila mula sa araw na ito. Panginoong Jesus, isinusuko ko ang aking buhay. Inaamin ko na nagkasala ako gamit ang aking dila. Hindi ako naging maingat sa paggamit ng aking dila. Isinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Hinihiling ko ngayon sa iyo, Jesus, na baguhin ang aking puso, na pamunuan ang aking puso, at kontrolin ang aking dila. Panginoong Jesus, idinadalangin ko para sa lahat ng narito na maging pagpapala kami sa iba, na sa bawat araw na makakatagpo kami ng mga tao, magiging sinadya ang aming pag-iisip kung paano magsasabi ng mga salitang puno ng biyaya, mga salitang magpapatibay, mga salitang magpapala sa iba. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo kaming lahat na maging pagpapala gamit ang aming dila. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos.